So, hello po ulit sa lahat ng ating mga sumusubaybay ng video ito at maraming salamat po pala sa lahat ng mga nagtsatsagang manood ng aking video na ginawa. Maraming salamat sa inyong mabubuting kalooban. Kayo po ay patuloy na nagla-likes at nagsasubscribe ng aking YouTube channel. So, pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Ngayon po ay nasa pangatlong topic na tayo. Excited na ako doon sa pangatlong topic na ating pong pag-uusapan ngayon. Ang topic na ito ay akmang-akma rin, angkop na angkop din sa mga sitwasyon na ating pong naobserbahan ngayon sa ating paligid. Sa mga napapanood natin sa Facebook, papanood po natin sa ibang mga vlogger. Iba-iba, samut-sari yung mga nangyayari, samut-sari yung mga nagaganap. Kaya ito pong topic natin kung pag-uusapan ay akmang-akma din po ito doon sa isa pang sitwasyon na nakita ko at naobserbahan ko sa kalagayan po ngayon ng ating bansa. Nabanggit ko nga po, di ba, ng mga unang video ko na lahat po ng ating pong pag-uusapan dito ay kukunin natin lahat sa Bible na related sa totoong mga nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, at sa ating bansa. Kaya yung topic na inihahanda ko po ngayon na ating pong pag-uusapan ay matatagpuan po siya sa Santiago chapter 3. Ayan, basahin po natin ng sabay-sabay ang Santiago chapter 3, verse 13 hanggang 18. Ang sabi po dito, ang karunungan galing sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay, bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong kabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman, sapagkat nasaan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagpupunwari, at namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ayan, malinaw po yung ating verse sa Bible na ating pong binasa. Kaya yung topic natin kung pag-uusapan ngayon ay about doon sa karunungan na galing sa Diyos. Bakit ba yan yung ating pag-uusapan ngayon? Ano ba yung kaugnayan nito sa ating mga nakikita at naririnig sa sitwasyon ngayon sa ating bansa? Di po ba, hindi naman lingid sa atin lahat ng mga nagaganap, lahat ng mga reaksyon, emosyon ng mga tao, nakikita po natin, wala nang nalilihim sa kanila sa pamagitan ng media. Kung ano yung kanilang saloobin, kung ano yung kanilang naramdaman, kung ano yung laman ng kanilang mga puso't isipan, nakikita na natin sa media. Doon po nila pinaparating yung kanilang mga laman ng kanilang mga puso at ng kanilang damdamin. Kaya alam natin kahit papaano kung ano yung mga nararamdaman ng mga tao o nararamdaman ng ating pong mga kababayan sa sitwasyon na pinagdadaanan po ngayon ng ating bansa. Isa po sa mapapansin po natin, ewan ko po kung napapansin nyo rin, na may mga naririnig po tayong mga salitang katulad ng salitang bobo, tanga, or mangmang. Siguro narinig nyo rin po yung ganyang mga word. Maririnig natin sa
sa ibang mga tao, sa ating mga kababayan. Nakakarinig tayo ng ganitong mga salita laban sa kanilang katunggali, laban sa ating Pangulo. Yun ang nakakalungkot at mas nakakapangilabot kung ang mga kataga or mga salitang bobo or mga katagang tanga or mangmang ay sinasabi po nila doon sa ating mahal na Pangulo. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakapangilabot. Sabi nga sa Bible, kapag kinakanti natin yung pinili ng Diyos na maging leader diyan, kahit ano pa man siyang klaseng tao sa tingin natin, dahil ang Diyos ang naglagay diyan, pananagutan po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga sinasabi laban sa ating Pangulo. Kaya naman, naisip ko ihanda ang topic na ito at pag-uusapan natin yung topic na ito ngayon patungkol po sa karunungan ng Diyos. So kasi po, yung pong mga taong nagsasabi na bobo, tanga, mangmang at iba pa, laban sa kapwa at lalo na laban sa ating Pangulo. Parang gusto nilang ipahiwatig, parang gusto nilang iparamdam sa atin, gusto nilang ipalagay sa kanilang mga sarili, sa atin, na sila ay mas matalino, sila ay mas marunong, sila ay mas may alam, may pag-unawa, o sila yung mayroong mas magaling kaysa doon sa mga taong kanilang pinagsasabihan ng mga salitang ito. So gusto nilang ipahiwatig na ganoon sila. Feeling kasi nila sila yung mas matalino, mas marunong, feeling kasi nila na sila yung mas may alam, feeling kasi nila sila yung mas may pang-unawa. Kaya itong topic na ating pong pag-uusapan ngayon, dito natin malalaman kung talaga nga bang mas matalino sila, kung talaga nga bang mas marunong sila, kung talaga nga bang mas magaling sila, kung talaga nga bang mas may alam sila, at kung talaga nga bang mas may pang-unawa sila. Kanina, binasa po natin yun, di po ba? Yung Santiago chapter 3, verse 30 hanggang 18. Ayan, at makikita po natin. At gusto ko pong basahin uli. Basahin ko po uli sa pangalawang pagkakataon yung sinasabi po dito sa Santiago chapter 3, verse 13 hanggang 18. Sino sa inyo ang marunong at na nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kanyang kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasandibutan at makalaman, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, pakinggan natin maigi, pakinggan natin mabuti, unawain natin mabuti. Sabi dito, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagpupunwari. At namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng tao maibigin sa kapayapaan. Kaya yung pong nagsasabi sa kapwa nila at nagsasabi sa ating Pangulo na bobo, tanga, mangmang, at iba pang mga panginsulto, mga iba pang pababa sa tao, ay makikita natin dito kung talaga bang sila nga yung mas lumalabas na marunong. Kung talaga nga bang sila yung mas lumalabas na magaling. Kung sila nga ba talaga ang lumalabas na mas matalino, mas may alam, mas may pangunawa. Kasi unang-una ha, palatandaan, unang-unang pagkakilanlan ng isang taong marunong, matalino, may alam, may pangunawa, sabi dito sa Bible, unang-una ay mayroong malinis na pamumuhay. Sa verse 17, binasa po natin yan kanina. Ibig sabihin po nito, malinis na pamumuhay, wala kang ginagawang kasamaan, wala kang ginagawang kasalanan, kabututan sa kapwa, hayag man o lihim. Wala kang masamang record. Unang-una sa pamilya, sa sitio kung saan ka nakatira, sa barangay, sa bayan,
sa lipunan, wala kang masamang record. Ibig sabihin, ang may malinis na pamumuhay ay wala kang tinatapakan, sinasaktan, inaapi, minamaliit, o iniinsultong kapwa. Ibig sabihin po, hindi mo pinagnanasaan, pinag-iisipan ng masama ang kapwa mo. So kung meron ka nito, ibig sabihin lamang yan, meron ka ng isang point para masasabi mo sa iyong sarili at masasabi mo sa amin na ikaw ay isang marunong at may pangunawa na tao. Pero kung nagsasabi tayo ng masama, iba't ibang uri ng kasamaan sa tao, sa kapwa natin, ay sablay na tayo dito pa lang sa unang pagkakilanlan or palatandaan ng isang taong marunong, matalino, at may pangunawa. Dahil yung pang-iinsulto na ginawa natin, yung sasabi natin na bobo ka, o bobo sila, tanga sila, mangmang sila, ay isa na po yung pang-iinsulto, panlalait natin sa ating kapwa. Kaya dito pa lang sa unang points, sablay na tayo. Paano tayo magpiling-pilingan na matalino? Paano tayo magpiling-pilingan na marunong? Kung dito pa lang sa una, sablay na tayo lahat. At sabi nga po doon sa Bible, alam nyo, yung sabi doon sa Mateo chapter 5 verse 22, gusto ko pong basahin para malaman natin lahat, para matutunan po natin na yung pang-iinsulto o masamang salita na binibitawan po natin sa ating kapwa laban sa ating Pangulo ay isa po yung malaking kasalanan. So, gusto ko pong basahin sa Mateo chapter 5 verse 22. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. O diba? Kung hindi yan kasalanan, bakit ka mapapasaapoy? So, ibig sabihin, ay isang malaking kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Yung magsabi tayo na ulol ka at iba pang mga masasamang salita laban sa ating kapatid o laban sa ating kapwa. Kaya maging maingat po tayo sa bawat buka ng ating mga bibig. Dahil ang sabi po sa Bible, dito nakakasalalay ang parusa ng Diyos sa atin sa kung ano yung mga lumalabas sa ating mga bibig at kung ano yung ating mga pinagagawa sa buhay. Yan, kaya uulitin ko po, maging maingat po tayo sa lahat ng pagbubuka ng ating bibig at pagsasabi ng mga masasamang salita. So, yun yung una, may malinis na pamumuhay. Pangalawa po na palatandaan or pagkakilanlan na isa kang matalino, isa kang marunong, or may alam, pangunawa. Pangalawa ay siya'y maibigin sa kapayapaan. Sa verse 17, ibig sabihin dito, hindi mahilig lumikha ng gulo, hindi mahilig makipag-away. Siya ay laging nag-give way, siya ang laging nag-a-adjust para maiwasan ang gulo at away. Dahil siya ay maibigin sa kapayapaan. Hindi siya mahilig maggulo. Hindi po siya mahilig gumawa at lumikha ng kaguluhan. Yan po yung mga tao ang gusto lang ay payapang buhay. Ang tanong ko po, meron kaya nito na nakakapasa? Lalo na po doon sa nagpiling-pilingan na marunong. Lalo na po doon sa nagpiling-pilingan na mas magaling sila, mas may alam sila, may pangunawa sila. So, pwede po ba nilang maipapakita sa atin yun? Sa pamamagitan ng pagiging maibigin sa kapayapaan ay may maipapakita sila na sila nga yung talagang marunong, talagang may alam, talagang mas matalino, talagang may pang-unawa. Pasado kaya sila? Pasado kaya tayo? Ayan po yung sinasabi dito na ang isang marunong, ang isang taong mayroong karunungan na galing sa Diyos, pangalawang palatandaan at pagkakilanlan ay maibigin siya sa kapayapaan. Sa pagkakatanda po natin, ng mga nakaraan nga pong mga nakaraang mga sitwasyon, maging hanggang sa ngayon ay nangaaway sila, di ba? Inaaway nila ang presidente, inaaway nila ang gobyerno, inaaway nila at ginugulo nila yung mga taong gustong tulungan ng gobyerno dahil nga po sa crisis na pinagdadaanan ng lahat ng mga tao. So tumutulong na nga sila, gumagawa na nga ng mabuti
inaaway pa sila at ginugulo, di ba? Kita natin yung yung gusto ng ibang tao ay manggulo, gusto ng ibang tao ay awayin yung kapwa niya. Kung ang isang taong gumagawa ng kabutihan sa kapwa at mayroong umaaway sa kanya, gumugulo sa kanya, ang sabi po dito sa Bible na binasa natin kanina, naiinggit. Diba? Sila yung mga taong naiinggit sa kabutihang ginagawa nila. Di ba nga kung may kasabihan na kapag ang isang punong mabunga ay binabato. Kaya yun. Dahil nga po sa bunga na kanila pong nakikita sa ibang kapwa na tumutulong sa ating gobyerno, kaya po sila binabato. Kaya totoo po talaga ang Bible. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Paano ba natin maipapakita na tayo ay marunong, tayo ay may alam, may pangunawa, at tayo ang mas matalino, mahusay? O diba, ipinapakita daw po ito sa pamamagitan ng pagiging maibigin sa kapayapaan. Kita natin, daming magulo na nga ang sitwasyon ng ating bansa. Mas lalo pang gumugulo dahil po doon sa mga away na gusto nilang gawin sa kanilang mga kapwa. Kaya sablay, di ba? Sablay pa rin tayo dito sa pangalawang points. Nakakahiyang aminin at wala tayong karapatan na sabihin sa mga tao, sa kapwa natin na tayo yung mas may alam, tayo yung mas magaling. Dito pa lang, sa pangalawang points natin, sablay na tayo. Pangatlong pagkakilanlan o palatandaan ng isang taong may karunungan, mas may alam, mas may talino at may mas pangunawa, ay ipinapakita po niya sa pamamagitan ng kahinahunan. So, mahinahon siyang tao. Ibig sabihin po, hindi agad nagagalit or hindi siya magagalitin. Ibig sabihin po, hindi agad pinapairal ang init ng ulo or hindi mainitin ang ulo. Mahinahon. Kung sinasabi natin mahinahon, talagang kalmante lang siyang tao. Hindi ka agad nag-iinit ang ulo. Hindi ka agad nagwawala. Hindi ka agad nakikipag-away. Hindi ka agad gustong manapa or gustong manakit sa kapwa niya. Kontrolado pa rin po niya ang kanyang sarili, yung kanyang sariling temperature ng init ng ulo. Kontrolado pa rin po niya. Hindi ka agad siya nagwawala or nagwawalwal at nagsasalita ng mga masasamang salita. Yan po yung tao mahinahon. Kontrolado niya yung mga sasabihin niya. Pinag-iisipan niya yung kanyang mga sasabihin, yung kanyang kilos, yung kanyang reaction, yung kanyang emosyon. Kontrolado pa rin po niya. Ganyan po ang taong mayroong kahinahunan. Alam niyo po kung napupunan niyo, bakit mas gumugulo ang ating pong sitwasyon ngayon sa Pilipinas? Dahil nga po doon sa mga taong maiinitin ang ulo. Hindi na po kontrol yung init ng ulo. Dahil po doon, kaya mas lalong gumugulo ang sitwasyon. Madalas makakagawa ng hindi tama. Madalas nakakapagsabi ng hindi tama ang isang taong mainitin ang ulo. Dahil bugso nga po ng kanyang galit, init ng ulo, kaya po siya nakapagdesisyon ng hindi tama, hindi pinag-iisipan, nakakagawa siya ng hindi tama, na hindi niya pinag-iisipan, nakapagsasalita po siya ng hindi tama, na hindi niya pinag-iisipan dahil ang nagpudyok sa kanya ay yung galit at init ng ulo. Kaya marirealize man nila yung kanilang nagawa, marirealize man nila bandang huli yung kanilang mga maling sinasabi o maling ginagawa, huli na ang lahat. Hindi na nila mababawi yung kanilang mga nagawa at nasabi. Hindi mo na kayang bawiin yun. Kaya tuloy, itong nagkaroon po tayo ng COVID-19 at quarantine, may mga, di ba, alam natin, may mga kinakasuhan, may mga natanggal sa career, may natanggal sa posisyon, mga na-deport na mga OFW sa ibang bansa dahil nakagawa sila, nakapagsalita sila ng hindi tama, bunga ng kanilang galit at init ng ulo. So, di ba? Viral na viral po sa Facebook, mga nangyayari po sa ating bansa. Kaya kung ayaw po natin masangkot sa gulo, ayaw po natin masangkot sa away, at hindi tayo matanggalan ng magandang pagkakataon sa buhay po natin, mas mainam po na pag-aralan po natin na maging
mahinahon. Di po ba? Pag-aralan natin maging mahinahon. So, wala pong magandang patutunguhan sa buhay po natin. Tayo mismo sa ating sarili ang gumagawa ng ikakasakit sa ating mga sarili. So, nakapag-desisyon tayo, nakakagawa tayo, nakapagsasalita tayo out of control. Dahil sa muso ng galit ng ating nararamdaman at pinapairan. Kaya pag-aralan po natin ang maging mahinahon. Wala namang mawawala sa sarili natin kung susubukan natin i-train natin yung ating sarili sa pagiging mahinahon. Yan, pang-apat na tayo na palatandaan at pagkakakilanlan ay sabi dito, mapagbigay. Ayan, ibig sabihin po, habit na niya yung maging mapagbigay sa kapwa. Kapag sinasabi natin kasi mapagbigay, hindi lamang pagdating sa mga material na bagay or pagdating sa mga material na pangangailangan ang pwede nating ibigay sa ating kapwa or sa tao, kundi maging mapagbigay tayo ng moral lesson sa ating kapwa, mapagbigay tayo ng oras ng pananalangin para sa ating kapwa, maging mapagbigay tayo ng magandang vision, makapagbigay tayo ng magandang advice sa kapwa natin, maging mapagbigay tayo ng mga encouragement sa mga tao. Lalo na ngayon sa panahon na tipong mabigat na pinagdadaanan po natin ngayon. Higit na kailangan po natin ngayon, encouragement mula sa iba. Sino kaya sa panahong ito, krisis, sa panahong ito ng tagutom, taghirap, at iba-iba ng hirap na sinusuong natin ngayon, sino pa kaya ang makapag-isip na magbigay ng encouragement sa kapwa niya? Sa ating Pangulo, sino pa kaya ang gustong magbigay ng kalakasan, encouragement sa ating Pangulo, sa ating kapwa? Ayun po makita natin dito na tayo nga lang po kapag nagkaroon tayo ng problema sa ating sariling pamilya, alam natin na pag nagkakaroon ng problema sa pamilya natin, hindi na natin alam yung ating gagawin. Nung problema tayo, natutuliro tayo, doon pa lang sa problema ng pamilya ang nag-uusapan natin. Isa lang yung problema kinakaharap mo, pamilya mo lang. How much more yung problema na kinakaharap po ng ating Pangulo sa ating bansa. Ang lawak-lawak, ang laki-laki ng problemang kinakaharap po ng ating Pangulo sa ating bansa ngayon. Tapos sasabayan pa po natin ng mga pagbabatikos, sasabayan pa po natin ng mga pang-iinsulto, panlalait, sabayan pa natin ng rally dito, rally doon, sasabayan pa natin ng protesta dito, protesta doon. Palagay niyo po, nakakagaan yung ating ginagawa. Nakakatulong ba yung ating ginagawa sa ating gobyerno, sa ating Pangulo? Di po ba hindi? Mas lalo lang po nating pinabibigat ang problema na kinakaharap ng ating bansa. Mas dinadagdagan pa po natin yung bigat ng problema na pinagdadaanan ng ating Pangulo. Kaya dapat po ay mapagbigay tayo. Mapagbigay po tayo ng oras para ipanalangin po natin yung ating Pangulo, para ipanalangin po natin yung ating gobyerno, ipanalangin natin yung ating bansa, lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Magbigay po tayo ng oras para manalangin. So, kaya yung sinasabi ko po kanina na hindi lang yung material na bagay ang kaya natin ibigay. Hindi lang pang material na pangangailangan ang kaya natin ibigay. Marami pa po meron tayo na pwede natin ibigay sa ating Pangulo, sa ating kapwa. Nalala ko yung isang kwento sa Bible. Sina Pedro at Juan. Nagpunta sila, pumasok sila doon sa templo na tinatawag na maganda. Saklap yun ng gawa. So mayroon po isang tao doon na nanlilimos. Nahihingi siya ng limos at nagkataon na si Pedro at Juan naman yung pumasok doon. At nandun nga po yung taong nanlilimos. Nag-aantay siya, nag-expect siya na bigyan siya ng limos nila Pedro at saka ni Juan. Pero anong ginawa ng dalawa? Tinitigan niya yung dungpo na nanlilimos doon. Ang sabi ni Pedro, pilak at ginto wala kami. Pero kung anong meron ka, ako, siya kong ibibigay sa inyo. Tumayo ka sa pangalan ni Jesus. So, anong ibig sabihin nun? Wala man tayong pera, wala man tayong material na bagay. Kung ano ang meron sa atin ngayon, yun yung kailangan nating
ibahagi, ibigay sa ating kapwa sa mayroong pangangailangan dito. So katulad nga ngayon, mas kailangan ng ating Pangulo, mas may kailangan ng mga tao yung ating encouragement. Paano natin sila palakasin, paano natin sila bigyan ng pag-asa na yung lahat ng ito na kinakaharap natin ay malalagpasan din. Pero sa kabila ng lahat, mapapansin natin na wala mas gusto nilang manggulong, mas gusto nilang makikipag-away. Kaya po, kung talagang tayo ay matalino, kung talagang tayo ay marunong, kung talaga tayo ay may alam at may pangunawa, magpapakita po natin yan. Tulad ng points na pinag-uusapan natin. So, punta tayo sa pang-anim. Pang-anim na palatandaan at pagkakilanlan na ikaw ay mas marunong, mas matalino, mas may alam at may pangunawa sa pamagitan po ng pagiging masipag sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, nagkukusa siyang gumawa ng mabuti. Kahit walang nag-uutos, kahit walang nakakakita sa kanyang ginagawang kabutihan, ginagawa po niya ito ng kusa. May nakakita man sa kanya ng tao or wala, ginagawa po niya itong kabutihan na ito. Meron po siyang prinsipyo sa kanyang sarili na gumawa ng mabuti, may nakakita man o wala. Ayan po yung pagiging masipag sa paggawa ng mabuti. Gumagawa siya ng mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa panahon ng may COVID-19, hindi lamang sa panahon ng may quarantine, kundi sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ginagawa po niya yung kabutihan sa kapwa. So, ang tawag po sa kanya ay masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi, wala siyang pinipili. Ibig sabihin, hindi namimili ng tutulungan, hindi namimili ng gagawa ng kabutihan, hindi namimili kung sino lang yung gusto niyang pakikitunguhan, hindi siya namimili kung sino yung gusto niyang pakikisamahan, hindi siya namimili ng tao kung sino lang yung gusto niyang sundin, kung sino lang yung kanyang sundin at igalang. Hindi siya nagtatangi ng tao. So, wala siyang pinapaborang iba, wala siyang pinapaborang tao. Dapat po ay makita po natin ito, pakita po natin ito ngayon, sa panahong ito, sa ating Pangulo. Example po, huwag tayong magtatangi ng Pangulo kung sino yung gustong ilagay ng Panginoon na Pangulo sa ating bansa. Huwag tayong magtatangi ng Presidente at sabihin, aba, magaling si Presidenteng ganito. Mas mahusay si Presidenteng ganito. Gusto ko si Presidenteng ganito dahil mahusay siyang mamahala, magaling siya, mabait siya. So nagtatangi na po tayo noon. So ano bang tinuturo ng Bible? Ano bang palatandaan ng isang mas may marunong at matalino? Hindi siya nagtatangi. Kaya tanggapin po natin na walang tinatangi, wala tayong dapat na itangi kung sino yung gusto nating presidente, kung sino yung inilagay ng Diyos dyan, ng presidente. Tanggapin po natin yun, igalang natin yun, at sundin po natin yun. Alang-alang sa Diyos, alang-alang sa Panginoon na naglagay sa kanila dyan. Tama po? Kaya naman po, kita po natin na kailangan po natin itong mas pakita sa panahon ito ngayon. Naniniwala po ako na lahat naman ng presidente ng ating bansa, hindi ko na nga natatanda kung sino yung unang presidente ng bansa natin. So, basta, ang gusto ko lang pong sabihin ay huwag po tayo magtangi kung sino yung presidente nandiyan. Kasi lahat naman sila ay may mga kanya-kanya naman silang husay, may kanya-kanya naman silang galing, may kanya-kanya naman silang kakayahan kung paano po nila pamumunuan ang ating bansa. Tandaan po natin na wala namang perfect na presidente, walang perfect na tao. Hindi porke presidente, ang ini-expect mo na sa kanya ay perfect yung kanyang pamamahala. Walang pagkukulang yung kanyang pamamahala sa ating bansa. Tandaan po natin na hindi siya Diyos, hindi siya anghel, hindi siya santo na perfect. Katulad pa rin po natin siya. Ang kaibahan lang po natin sa kanya ay yung kanyang posisyon. Mataas ang posisyon niya kaysa sa atin. Dahil presidente siya, tayo ay mga ordinaryong tao lang. Pero pagdating sa pagiging tao, pantay-pantay pa rin tayo. Parehas lang. Tanggalin mo lang yung posisyon niya at itabi mo sa atin. Tao pa rin na katulad natin. Anong ibig kong sabihin dito? Na tao pa rin siya na mayroong pagkukulang, mayroong limitasyon, mayroong kahinaan. At dahil nga po doon sa kakulangan na mayroon siya,
Dahil nga po doon sa limitasyon na mayroon siya bilang isang tao, kung nasa atin yung pwedeng magpuno doon sa nakikita natin sa kanya na kakulangan, di ba dapat tayo yung magawa, tayo yung magpupuno. Hindi dahil sa tayo yung magpupuno para pinapakita natin sa pamagitan ng gusto natin siyang matanggal o mababa sa kanyang pwesto, sa kanyang pagiging presidente. Huwag naman ganoon. Ibig sabihin lang, kung may pagkukulang tayo nakikita na pupunan sa kanya, go lang. Doon lang kaya niya eh. Punan natin yung pagkukulang niya sa pamagitan ng ating pangunawa. Isa pa po yan sa bagay na isama natin doon sa pagiging mapagbigay. Diba sabi ko, mapagbigay, hindi lamang mapagbigay sa mga material na bagay. Sama, idagdag po natin yung pangunawa. Mapagbigay po tayo ng pangunawa sa lahat ng mga kahinaan ng tao, ng kapwa, limitasyon, kakulangan ng isang tao, hindi pagpupunwari. Hindi siya mapagpunwari. Ibig sabihin po ay totoo kang tao, totoo siyang tao, totoo kang kaharap. So, in short, hindi ka plastic labo. Ayun. Yung tipong kahit saan ang gulo katingnan, mapaharap, mapalikuran, mapatagiliran, kaliwa at kanan, yung tingin pa rin sa'yo ay tao. Hindi yung kapag kaharap ka tao, tapos pag nakatalikod ka, plastic. Diba? May kilala po ba kayong tao na gano'n? Ang husay-husay niya makipangitian sa'yo sa harap. Sa harap mo nakangiti, pero pag nakatalikod, nakangiwi. So, ibig sabihin, nakangiwi. Nakangiwi, parang kinishismis ka na doon. Ganon. Yun po yung ibig sabihin, nakangiwi. Hindi chismis na yung buhay mo. So, tawag po dyan mga plastic. Pero ano po yung palatandaan? Yung panghuling palatandaan ng isang matalino, ng isang magaling, may pangunawa, may alam, ay yung hindi siya nagpupunwari, hindi siya plastic. Kaya yung mga nagpilit-piling na matalino, nagpilit-piling na marunong, may alam, may pangunawa, check po natin yung ating sarili dito sa ating pinag-uusapan, sa topic na pinag-uusapan natin, kung talaga kung pasado na ba tayo doon sa pagpinipilingan natin. So, yan po yung ating pangatlong topic na patungkol po sa karunungan. At yung pinag-usapan po natin, walong pagkakalanlan ng isang taong marunong, matalino, may alam, may pangunawa. So, sana po ay mayroon po tayong uli na natututunan dito sa pangatlo po nating topic at natin pong pinag-uusapan. So, ulitin ko po, huwag niyo pong kakalimutan. I-like, i-share, at subscribe yung ating YouTube channel. Hindi talaga to sa akin, hindi sa ating lahat. Kasi ginagawa ko po itong YouTube channel na ito para kahit paano ay makatulong po ako sa nangangailangan po nitong topic na pinag-uusapan. Hindi ko po sinasabi na mas matalino ako, mas magaling ako. Natuto lang po, kapiranggot lang yung alam ko sa buhay. Katiting lang. Kumbaga, sa 100%, ang alam ko lang sa buhay ay baka nasa 10% lang ako. So, kakapiranggot lang ang alam ko sa buhay. Pero, ayaw ko po yung kapiranggot na yun ay mawala ng kabuluhan. Kaya yung kapiranggot na nalalaman ko, natutunan ko sa buhay, sa mga karanasan mo sa buhay, sa mga naunawaan ko sa salita ng Panginoon, gusto ko pong i-share para sa yung katiting na alam ko ay magkaroon naman ng kabuluhan sa buhay ko. Kaya nga, ginawa ko po itong YouTube channel ko. Kasi alam niyo, itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, makikita po natin na sana all, napapasana all na lang tayo doon sa mga taong merong kakayahang tumulong, may kakayahang magbigay. Tapos ako walang maibigay, wala akong kakayahang ibigay, wala akong bigas, wala akong pera na may bibigay doon sa kapwa ko, di ba? Nakakaingit po yung mga taong nakatulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Kaya naisip ko kasi wala naman akong maitulong na material na bagay. Kung ano yung mayroon ako nakukonte, kung ano yung mayroon ako nakatiting na alam, gusto ko pong i-share. Kaya nga, inihikayat ko po kayo na i-share po natin itong ating po pinag-uusapan. Malay natin,
mayroong mga kababayan, mga tao, kakilala natin ang nangangailangan po ng ganitong topic. Diba? Kaya, share niyo po, like niyo po, at subscribe niyo po yung ating YouTube channel.